Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Nagkulang ako bilang inyong ama. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Oh, sige ha. Sige lang, kain lang kayo. Marami pang pagkain. At salamat nga pala sa pagpunta nyo, ha? Ang dami ng bisita, pare, ha? Oy, hindi ko nga kilala ang karamihan dyan, eh. Mga bisita yata ni Mrs. Busy rin mag-entertain ng bisita yung inaanak ko, kaya ito, ibigay mo na lang ito sa kanya. Oh, ano ito? Regalo ko. Nag-abala ka pa. Congratulatory gift yan sa kanya. Alam ko kung gano'n niya pinagsikapang makapasa sa board exam. Hindi lang sa board, kundi sa lahat ng exam na pinagdaanan niya sa kolehiyo. Tama ka, pare. Napakapalad mo rito sa unika iha mo. Sa wakas, meron ka ng engineer. Ay, salamat sa Panginoon. Sinuklian niya ang lahat ng pagod at hirap namin mag-asawa. Makita ko lang na unti-unting natutupad ang pangarap ng mga anak ko. Pakiramdam ko, nasilip ko na ang langit. Masaya ako para sa'yo, pare. Ikaw pare, yung mga anak mo nga pala, kumusta? Ate Wanda, anong oras na naman ito umuwi? Alas 2 na yata na madaling araw. Singin mo nga yan. Palipatin mo na doon sa kwarto niya. Nagsuka nga na nagsuka yan. Kaya dito na lamang sa sala natulog. Ayun, binabad ko na sa fry detergent yung seat cover. Ay, nako. Ilang bote na naman kaya ng alakan na ubos ng batang ito. Minsan nagre-reklamo siya dahil sinisigura raw siya. Akala ko matututo na at hindi na iinom. Wala pa rin pala. Sige, pakigising mo na, ate. Papasok na ako sa trabaho. I'm sorry. Wala tayong magagawa. Hindi mo naman kontroladong isip ng mga panelist. Kung ayaw talaga sa'yo, paghanap ka na lang ng ibang panibagong trabaho mapapasukan. I failed you again, pa. Junjun. Robert po, sabi ko naman sa inyo, huwag niyo na akong tawagin Junjun. 25 years old na ako. Sorry, Robert. Ang mabuti pa, magpahinga ka na muna ng isang buwan sa kahanap ng trabaho. Dumito ka muna sa bahay. Okay lang sa'yo, pa? Alam kong pagod ka na rin eh. Magbasa-basa ka. Makinig ka ng music. Mag-relax ka para kapag sumala ka lang sa interview sa susunod na mag-apply ka ng trabaho, refresh ang utak mo. Salamat sa pangunawa. Oh, Abigail, anak. Bakit? Merienda, dinalhan kita. Kunin mo nga, Robert. Akin na yung plato. Abi. Thanks, Kuya June. Kuya Robert. Alam mo, pareho kayo ni Papa. Makakalimutin. Sorry. Bakit naman ikaw pa ang nagdala nito rito? Busy si Nanay Wanda eh. Buti hindi ka nabangga. Ay, Kuya, memoryado ko na lahat ng pasikot-sikot dito sa bahay. 20 taon na akong bulag. At 20 taon na rin ako dito sa bahay natin. Kaya pa naman tumakbo dyan eh. Ganon, ha? Sige nga. Paunahan tayo sa paglabas dito sa kwarto ni Papa. Sige pa! At ngayon, balik
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Abi, abot mo nga yung sukulay. Ah, sa kaliwa o sa kanan? Diyan sa harapan mo. Ah, sige. Oh, Thanks. saan ka pupunta, Ate Beatrice? Bagong ligo ka. Kailangan kami ng mga kaibigan ko. Kapag nagtanong si Papa, sabihin mo, sa makaliwala ako uuwi. Ay, hindi ka na naman nagpaalam ng maayos. Eh, nasa trabaho siya ngayon eh. Ayoko nang storbohin. Hindi naman siya may istorbo ng message mo. Kapag nga tumatawag ako sa kanya, kahit nasa meeting siya, kinakausap niya ako eh. Abi, iba ka. Iba treatment sa'yo ni Papa. Ay, bakit naman iba? Yan ka na naman eh. Dami-dami mo naman tanong eh. Buti pa lumabas ka na ng kwarto ko, no? Sasara ko na to eh. Lumabas sa kwarto mo. O, anong gusto mong pasalubong pag uwi ko? Hindi na ako bata, ate. Oo nga pala. Eh, kasi para sa akin, ikaw pa rin ang baby Abi namin. Lalaga na ako, ate. Oo. At ang ganda-ganda mo. Sayang. Kung hindi ka nga lang sana bulag. Palagi kitang isasama sa mga lakad ko. Oy. Pero hayaan mo minsan, tatakas kita dito sa bahay. Teka lang. Bakit? Kilala ko yung backpack na yan, ha? Iniram ko muna, kuya. Babalik ko naman eh. Saka hindi mo naman ginagamit. Hiniram? Oo. Bakit? Nagpaalam ka ba sa akin? Oy, ito naman, ang paka-formal mo naman. Akala mo naman hindi tayo magkapatid. Porket kapatid kita, pwede mo na bang gamitin ang lahat ng pag-aari ko? Alam mo, wala ka respeto eh. Ano? Hindi ito ang unang beses na ginawa mo sa akin to. Minsan yung sombrero ko. Minsan pati t-shirts ko pinag-iinteresan mo. Pwede gamitin mo rin yung mga gamit ko. Baka gusto mong humiram ng bra ko minsan. Puno-puno na ako sa'yo eh. Bigyan mo bra! Akin yung bag ko! No, kuya! Ako yung sabi! Eh, hindi ko papairam sa'yo to! Robert! Hanggang kailan ko pa sasabihin sa inyong Robert ang itawag niyo sa akin? Kayo ni Beatrice, talo niyo pang aso't pusa. Mula ng mga bata kayo, hindi man na kayo nagkasundo. Pagsabihan niyo naman siya, pa. Puro na naggala ang ginagawa niya. Nagtatrabaho naman sana, pero ang pera. Naubos naman sa mga kapritsyo niya sa buhay. Kaya mo na siya. Matututo rin niyo. Pa, Gusto ko, matuto siya sa sarili niyang pagkakamali. Dahil hindi siya ang uri ng taong makikinig kapag pinagsabihan. Ang motto niya sa buhay, to see is to believe. Hanggat hindi niya nakikita ng mga mata niyang sinasabi mo, hindi siya maniniwala. Nung elementary kayo, sabi ko huwag siyang akyat ng akyat sa puno doon sa eskwelahan niyo kasi baka mahulog siya. Pero hindi siya nakinig. Tumigil lang siya nang nahulog siya. ang ibig niyong sabihin, hihintayin niyo munang mapahamak si Beatrice bago niyo siya pagsabihan? Makatulog. Buti pa uminom ako ng tubig. Teka, bakit bukas ang ilaw sa sala? Nakalimutan ko ba itong sara? Beatrice? Ikaw ba yan? Ni Wanda? Oh, Diyos ko! Ano
Ano nangyari sa'yo? Bakit duguan ka? Huwag kayo maingay. Baka marinig kayo ni Papa. Eh bakit? Hindi mo ipapaalam niya sa papa mo? Ako, Diyos ko, nagdurugo ulo mo. Ano ba nangyari sa'yo? Sinong gumawa nito sa'yo? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. O ayan, nakahin na itong sugat sa noo mo. Itong pasa mo sa braso at sa pisngi, mawawala rin yung kagad. Sundin mo lang ang sabi ng doktor. Lagyan mo ng yelo mayat maya. Pa, sorry. Bakit ka nagsusorry? Dahil nagkamali ako. Saan ka nagkamali? Sa pagsama sa mga barkadang bad influence sa akin. Hindi naman ako talaga gumastos ng malaking halagang pinagkatiwala sa akin ng isa kong barkada eh. Napagbintangan lang ako. Eh, nung nagkakagulo na, di agad ako nakatakas. Kaya ayun, nadamay ako sa rambol. Asan yung pera? Hindi nga ako yung gumastalon. Pero sa'yo pinagkatiwala. Feeling ko may kumuha sa bag ko. Magkano ba yung nawala? Bakit niyo pinatanong? Sagutin mo ko. Magkanong perang nawala? Inisang munggo na naman ang ulam natin. Pangalawang araw na to Ay, pasensya na kayo, ha? Bakit hindi ka nag-grocery, Nay Wanda? Wala nang budget? Pili nung isang araw ni Papa. Wala raw siyang pera eh. Kaya sa susunod na linggo na lang ako mag-grocery. Nagbayad din kasi sa kuryente, sa tubig, sa internet. At saka doon sa barkada mo, Beatrice. Ha? Yung perang nawala mo, binayaran yun ng papa mo. Ano? Ikaw palang dahilan eh. Sinasabi ko na nga ba? Puro na lang talaga sakit ng ulo ang ibinibigay mo kay Papa. Nay Wanda? Totoo? 10,000 yung binayaran ni Papa? 10,000? Eh, kaysa raw huntingin ka habang buhay ng mga kaibigan mo. Eh, ayun, binayaran na niya. Ano? Eh, kaya magtiis muna tayo sa ganitong ulam. Hanggang sa mga susunod na araw. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano to? Ay, ano? Kunti lang yan pa. Yung kulang, sa susunod na sweldo ko na lang, ha? Anong gagawin ko rito? Sa inyo na po yan. Bayad ko to sa... Pinambayad niyo doon sa nagastos kong pera. Itago mo na yan. Hindi ko yan kailangan. Sige na pa. Tanggapin niyo na ho. Para hindi na ako naiilang kapag nakakasalubong kayo dito sa bahay. Pakiramdam ko kasi, wala na akong mukhang ihaharap sa inyo dahil doon sa ginawa ninyo. So, natuto ka na. Pa, sorry. Halika, lumapit ka sa akin. Ito, Bakit po? nakikita mo itong picture mo rito sa frame na nakalagay sa mesa ko? Ayan. Yung picture ko yan, nung nag-extemporaneous speaking ako nung high school. Proud na proud ako sa'yo rito. Dahil ikaw ang pinakamagaling sa 10 contestant
na sumali sa kompetisyon na ito. Hindi na ako ganyan ngayon pa. Hindi ako naniniwala. Nag-iba na kasi mga priorities mo sa buhay. Pero nung inuuna mong sarili mo, ang mga gusto mong gawin, palagi ka nag-excel. Talaga? Alam mo bang kahulugan ng pangalan mo? Hindi. Nagbibigay ng kaligayahan. Hindi mo totoo yun eh. Tama si Kuya Robert. Puro lang sakit ng ulo binibigay ko sa inyo. Beatrice, maikli lang ang buhay. Huwag mo sayangin ang oras mo rin sa mundo. Gawin mong makabulukan ang bawat araw na nabubuhay ka. Wala na akong ibang hihilingin pa sa'yo. Yun lang. At masaya na ako. Bango ah. Sige nga, hulaan mo kung anong sabon ito, Abby. Sus! Kala mo naman hindi ko kabisadong amoy niyan. Ano? Shield bath soap yan. Wow! Ang galing mo talaga, ha? Alam mo, minsan, pakiramdam ko nagpapanggap ka lang na bulag. Tapos tuwing gabi pumupuslit ako, no? Sabi ko na nga ba eh. Sana nga, ganun na lang talaga, ate. Para kagaya ninyo. Nakikita ko rin ang iba't ibang pangyayari sa mundo. Sana nakikita ko rin kung gaano kaganda ang pagsikat ng araw at kung gaano kaliwanag ang buwan sa gabi. At kung gaano ko kaganda. Oo. Muna tayo kalukuhan. Buti pa, maligo na tayo. Nasaan si Kuya Robert? Ilang araw ko nang hindi naririnig ang boses niya. Salamat ulit, Tito Sancho. Oh, wala yun. Kung nagsabi ka nga noon pa na wala kang trabaho, sana matagal ko na nasabi kay Andrea na ipasok ka dun sa kumpanya nila. Naiiya rin po kasi ako na humingi ng tulong sa inyo. Ba't ka mahihiya? Hindi naman kayo iba sa amin. Mag-best friend kami ng papa nyo. At kayong mga anak niya, parang mga anak ko na rin. Maraming salamat po talaga. Pagbutihin mo lang ang pagtatrabaho para ma-promote ka kaagad. Opo. Alam na ba ito ng papa mo? Tiyak na matutuwa yun. Pag uwi ko po, sasabihin ko kaagad sa kanya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ang sarap nitong ice cream, kuya. Hindi halata. Nakakailang round ka na nga eh. Alam mo naman, paborito ko to eh. Maganda pala kapag pareho na kayong may matinong trabaho ni Beatrice, Robert. Mukhang palagi na masarap ang ulam natin. May dessert pa. Grabe ka naman, Wanda. Para namang hindi ka nakakaranas nito noon. Ay, ang ibig kong sabihin, mas masarap ang buhay ngayon. Yan, nakatuto kayo sa trabaho nyo. Kayo ni Beatrice. I'm home! Oh, ayun na nga pala. Ate! Buti dumating ka na. Hindi ka, sabayan mo na kaming kumain nitong ice cream. Malapit na matunaw eh. Gagalin akong ice cream. Ubuhin na tayo dito. Favorite ni Abby. Wow! I feel so special. Ako talaga naiisip nyo kapag payday ninyo. Sino pa bang iba? Ilagay mo na lang sa ref yan para mayroon pa tayo bukas. Hindi.
Mas masarap itong flavor na binili ko. Abi, tikman mo. Ang dami nang nakain ng ice cream ni Abby. Ay. Baka masobrahan na yan. Sige na, lagyan mo na sa ref yan. Wanda, ikaw na kaya maglagay niya sa ref. Bakit ka ba nagkakaalam? Sinabi ba ni Abi ayaw niyang tikman ko? Oy, baka mag-away na naman kayong dalawa dahil lamang sa ice cream. Yun eh. Abi, dali, tikman mo na to. Beatrice, ang tigas talaga ng ulo mo. Abi, tara na. Doon na tayo sa kusina. Sige po. Ay, Wanda. Sa trabaho mo, hindi ka ba nahihirapang mag-adjust? Hindi naman. Kayang-kaya ko naman, tsaka inaalalayan naman ako ni Andrea. Mabuti naman. Mag-iipon ako ng pera. Tapos, kung papalarin ako, mag-abroad. O kung maayos naman ang trabaho rito, bakit ka pa magtatrabaho sa abroad? Mapapalayo ka lang sa amin. Siyempre, gusto ko rin mag-explore pa. Sa bagay, bata ka pa naman. Marami ka pang maaaring gawin. Basta't kahit saan ka magpunta, ano man ang trabaho mo, Robert, maging masinop ka. Maliit man o malaking ginagampanan mong papel, magtrabaho ka ng maayos. May nakakakita man o wala, gumawa ka ng tama. Yan ang magdadala sa iyo ng biyaya. Tatandaan ko yan, pa. Doon? Oy, kuya, hindi porke may passport ka na, pwede ka nang pumunta kahit saan mo gusto? Paano kapag natuloy ako? Di wow. Hindi tera. Ano? Ano sinabi mo? Narinig ko yun. Lumabas ka na nga rito sa kwarto ko. Nakuha mo na yung hinira mong jacket, kaya sige na, lumabas ka na. Gusto mo lang siguro magpunta sa abroad para makatakas ka sa responsibilidad dito sa bahay. Oy, kuya, ikaw ang panganay. Kaya kapag nag-retire na si Papa sa trabaho niya, ikaw na ang next in line. Kaya nga naghahanap ako ng maayos na trabaho at high-paying job sa abroad, di ba? O bakit? Mataas naman ang sweldo mo dito Mataas yung sweldo mo doon sa iyong trabaho ngayon. Beatrice, alam mo, naiirita na naman ako sa iyo Bakit? Sige na, lumabas ka na. Baka naman. Gusto mong mag-abroad para magawa mo rin yung gusto mo nang walang nakikialam sa'yo. Kasi kapag nandito ka, syempre, kailangan mong magpakakuya. Unlike sa akin, dati na kaya kong gawin kung anong gusto ko. Isa. Pero, Dalawa. lalabas na! Pikon! Talaga, pare? Tuwan-tuwa nga kami ng kumare mo. Congratulations. Ay, kailan ang kasal ng panganay mo? Sa susunod na buwan. Pare, ninong ka ha? Oo naman, hindi ko tatanggihan yan. Excited na ako pare. First time ito na may ikakasal kaming anak. Kaya paghahandaan namin ito. Masaya ako para sa inyo. Ikaw pare, yung pangalan mo, Ha? wala ka bang pinakikilalang girlfriend? Wala pa Palibasa, 25 years old lang yun. Nako, yung panganay kong yan, 15 anyos pa lang may girlfriend na yan. No? Pangatlo na yata itong girlfriend niya na pakakasalan. PE ka yata itong panganay ko. Sabihan mo kasi minsan, baka kung subsub na masyado sa trabaho at nawawalan na ng panahon sa love life niya. Hayaan mo, kakausapin ko mamaya.
May uban na tayo, pare. Dapat, sa ganitong edad, meron na tayong kinakargang apo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Robert, Biro. Pa, ayoko. May pasok pa ako bukas eh. Baka sumakit ang ulo ko. Isang bote lang naman. Ayoko, pa. Oh, sige, kung ayaw mo. Siya nga pala, Bakit po? wala ka pa bang ipakikilala sa akin? Ipakikilala? Girlfriend? Naku, wala pa. Bakit wala? Guwapo ka naman. Matangkad, matalino. May maayos na trabaho. Saka na siguro pa. Robert, alam mo ba kung bakit Roberto Jr. ang ipinangalan ko sa iyo? Bakit po? Dahil malakas ang kutob ko na isang lalaki lang ang ibibigay sa amin ng mama mo. Hindi nga ako nagkamali. Kaya sabi ko kahit nag-iisa ka, gusto kong ikaw ang magdala at magparami ng apelyido natin. Pa, Yung panganay ng Tito Sancho mo magpapakasal na. Baka sakaling makahanap ka na rin ang para sa iyo, anak. marami pa akong pangarap sa buhay pa. Tsaka, may sasabihin nga po pala ako sa inyo. Ano yun? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Anong sabi mo? Sa Dubai na po ako magtatrabaho pa. Aalis ako sa susunod na buwan. Abay, natuloy na pala yung planong mo. Pasensya na po kayo. Pero, para sa atin din ito. Para kahit hindi pa retirement age, pwede ka na mag-retire. Huwag mo kong alalahanin. Kayang-kaya ko pa. Pero ikaw, sigurado ka na ba sa plano mo? Opo, pa. Matino bang company ang papasukan mo? Baka kung scam yan. Hindi. May working visa na po ako. O sige. Kung gano'n, ayos na palang lahat. Hindi na kita pipikilan. Basta tatandaan mo mga sinabi ko sa'yo, ha? Magtrabaho ka ng maayos. Hindi ko po nakakalimutan yan. Paano ang pag-uwi mo rito? Gano'n ba katagal ang kontrata mo? 2 taon lang naman. Uuwi ako kapag may oras. Kahit isang beses siguro sa 1 taon. O sige. Basta tandaan mo. Narito lang kami lagi. Pamilya mo kami. At susuportahan ka namin. Marami ka namang pwedeng mabili ng magandang bag sa Dubai. Iwan mo na sa akin yan. Para ano? Para ikaw na naman ang makinabang? Talagang damot. Bag na lang kasi galing Dubai ang hingin mo kay Kuya Robert, ate. Ito nga luma ayaw niya ibigay sa akin eh. Hoy, Beatrice. Ikaw ang may iwan dito sa bahay. Kaya umayos ka. Baka kung bumalik ka na naman sa pagiging lasinggera mo. Walwal dito, walwal doon. Kuya talaga Ibig na hindi ko na maalala yun, pinapaalala mo na naman sa akin. Subukan mo lang. As if may magagawa ka kaya. Ang layo mo kaya dito sa bahay. Hindi ka naman babalik na sa dati, di ba, ate Beatrice? Tiyak magagalit yung boyfriend mo. Shh! Kako ba? May boyfriend ka na?
Meron. Bakit? Baka kung nag-iba na naman ang prioridad mo sa buhay ngayon. Kung ano man yung iniisip mo, di ko alam yan. Beatrice, matanda ka na. Sana naman wag mo na uling bigyan ng sakit ng ulo si Papa. Masyado ka namang judgmental. Bakit? Huwag kami jowa, sakit na ng ulo ka agad yung naiisip mo. Ingit ko lang kasi. Ako may love life. Ikaw, zero. Wala. Baka sa Dubai ka na, kuya, makakita ng girlfriend mo. Basta gusto ko yung mabait, ha? Abby, ikaw naman. Ikaw ang palagi narito sa bahay. Kaya dapat, i-update mo lagi ako, ha? Oo, kuya. Mag-ingat ka sa Dubai, ha? Kapag may problema ka, o kaya nalulungkot ka, tawag ka lang sa amin. Kuya Robert, mamimiss kita. Roberto, hindi ka pa natutulog? Ate Wanda, Bakit? May problema ka ba? naiisip ko lang si Florencia. Halos 2 dekada na siyang patay. Isang buwan ang nasa Dubai si Robert. Iniisip ko, kung buhay kaya ang asawa ko, papayag kaya siyang mawalay sa kanyang pangalan niya. Mahirap sa isang ina ang mawalay sa kanyang anak. Pero sa pagkakakilala ko sa kapatid ko, siya, kung saan masaya ang mga anak niya, palagi yan nakahandang sumuporta. Sayang, hindi binayaan ng mahabang buhay ang asawa ko. Sana nakikita namin parehong bawat maliit at malaking hakbang na ginagawa ng mga bata patungo sa kanilang sariling kapalaran. Nasaan man siya ngayon, tiyak na masaya siya. Napalaki mo ng maayos sa mga anak niyo. Siya nga ba, Ate Wanda? O baka masyado pang maaga para sabihin yan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oo, ka na tumulong. Kaya ko naman po, Nay Wanda. Gusto mo? Opo. O, sige na nga. Makulit ka eh. O, eto ha. Ito yung Star Wax. Ito naman yung telang pampahid sa sahig. Madalas ko naman gawin ito sa kwarto ko, eh. Ay, siya, sige na, sige na. Magsimula ka na nang matapos ka agad tayo sa paglilinis. Opo. Abby, Po? gusto mo bang sumama sa akin mamaya? Kay Mama? Paano mo nalaman? Dahil sa anniversary niya ngayon, hindi po ba? Oo. Alam ko kasi, 2 buwan yun pagkatapos akong isilang. Hindi po ba? Oo. Sasama po ako, Nay Wanda. Kakantahan ko si Mama. Nung 1 taon pa yung huling bisita ko sa kanya, eh. Oo nga. Nay Wanda, Hmm? nung nalaman ni Mama na bulag ang bunso niyang anak, hindi po siya nadismaya. Hindi. Sigurado kayo? Oo. Si Papa. Hindi rin. Wait. Ay, Abigail, ang magulang kaya niyang tanggapin anuman ang katangian o kapansanan ng kanyang anak. Pero minsan, iniisip ko pa rin, ano kaya ang pagkakaiba ng buhay namin kung hindi ako bulag? Wala. Dahil bulag ka man o hindi, mahal ka pa rin naman ng papa mo at ng mga kapatid mo. Alam niyo, Nay Wanda, iniisip ko,
Siguro kaya mabait sina kuya at ate sa akin. Kasi may kapansanan ako. Abi, Minsan, gusto ko rin maranasan kahit papano yung nakikipag-away kay kuya o kaya kay ate. Gusto ko rin maranasan kung paano sila mainis sa akin. Gusto ko rin maging isang normal na kapatid. O kaya, anak, kay Papa. Kaganda ng mga lugar na napupunta ni Kuya. Tsaka, sino kaya itong mga kasama niya? Mga katrabaho niya yata. Pero may napapansin ako. Merong isang lalaki palagi niyang kasama sa picture. opo. Single pa kaya siya? Ay, may boyfriend na nga pala ako. Beatrice, Ma? ang kuya mo, uuwi raw ba? Patapos ng kontrata niya. Si Abby madalas niyang tinatawagan. Siya na lang tanungin niyo. Kahit magkalayo kayo, hindi pa rin kayo nagkakasundo. Nakakita ka na ba ng uwak na kulay puti? Uuwi na lang yon kapag gusto niya. Ang mahalaga, nagpapadala siya. Ikaw talaga, oo. Totoo naman, di ba? Tingnan niyo. Napaayos na natin ang bahay. Beatrice, may hirap ang buhay sa ibang bansa. Kaya kahit hindi mo kasundo ang kuya mo, kumustahin mo kahit papano. Kaya, na-homesick din siya doon. Sige, mamaya. Try ko siyang tawagan. Pero sana may nakuha ng girlfriend ng kuya mo sa Dubai. Baka maunahan mo pa siya makapag-asawa eh. Ang gusto ko sana siya munang ikasal. Alam ko, magiging isa siyang mabuting padre de pamilya. Beatrice? Beatrice? Oo. Naiwanda. Bakit ba? Saan tulala ka riyan? Wala po. Kausap mo kanina ang kuya mo, di ba? Hindi na ako sinagot. Akala ko may kausap ka na kanina. Yung katrabaho niya sumagot sa tawag ko. Ganun ba? Bakit parang wala ka sa sarili mo? May iniisip ka ba? Ha? Naiwanda? Oo. Tinatanong kita. Wala. Wala akong iniisip. Bakit? Ba? May sasabihin ka ba? Wala po. Sige. Maliligo na po ako. Ay, sige. Ay, bakit? Parang balisa tong si Beatrice. Abigail, I miss you too. Pubuti ka. Ay, Lumaking katawan mo. Mano po? Oh, kawan ka ng Diyos. Sakto dating mo, nakaluto ng nanay Wanda nyo. Sabay-sabay na tayong kumain. Tara na sa kusina. Mamaya na tayo magbukas ng mga pasalubong. Oo. Pa?
Si Beatrice. Kuya! Oh, ayan. Nabis ka niyan. Oo nga po. Sige na ba? Susunod na lang kami sa kusina. O siya, sige. Bilisan niyo ha, gutom na ako. Oo. Beatrice, mag-usap tayo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kaya ka ba nagpunta ng Dubai, kuya? Ha? Minahon ka. Ako magsasabi kay Papa. Sasabihin mo kay Papa? Pagod na ako magpanggap. Ay, naku, kuya. Gusto mo magpatayin ka niya? Hindi niya gagawin sa akin yun. Alam ko. Matatanggap ako ni Papa. Kuya naman. Baka naman magbago pa yung preference mo. Nakita mo na nung tumawag ka, hindi ba? Oh, May kalibin ako sa Dubai. At plano na namin magpakasal. hindi pwede, kuya. Hindi pwede. Kaya ako umuwi para ipagtapat kay Papa ang totoo. Matagal ko na itong itinago sa kanya. Sa inyo, hindi ko na to kayang itago pa. Kaya mas matagal. Ayoko rin malaman niya pa sa iba ang lahat. Kaya ako na mismo magtatapat sa kanya. Ano yung pagtatapat mo, Robert? Pa, Anong gusto mong ipagtapat sa akin? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. pa, Anong totoong dahilan kung bakit ka umuwi? Apa, kumain na muna tayo. Mamaya na tayo mag-usap nila, kuya. pa, bakla ako. Kuya. Ano? Apa, nagbibiro lang si kuya. Ginugutan ka lang niya. Bakla ako, pa. Noon pang teenager ko, naramdaman ko na kakaiba ako. Kaya nga madalas kami mag-away ni Beatrice. Kasi naiinis ako sa kanya. Naiinis ako dahil gusto ko sana kagaya niya rin ako. Pwedeng magpahaba ng buhok, magsuot ng sapatos na may takong, ng palda na hindi hinuhusgahan, na hindi pinagtitinginan ng ibang tao. Noon pa ako nagpapanggap sa inyo. At pagod na ako. Pagod na akong magpanggap. Kuya. Pa, bakla ako. Hindi ako gaya ng uli ko iho na iniisip mo na magdadala ng apelyido mo hanggang sa susunod na henerasyon. Hindi ko kayang gawin yun. Ganun ba? Patawarin mo ko. Sorry po. Saan kayo pupunta? Tigas kasi ng mulo mo eh. Pwede mo namang sabihin sa ibang araw eh, bakit ngayon mo pa tinaon? Birthday ngayon ni Papa! Kaya ba't tulala ka nung isang araw? Tumawag ako kay kuya. Yung boyfriend niyang sumagot. Magkatabi sila sa kama. Noon pa't kinukutuban na ako eh. Beatrice, Hindi pa umuwi si Papa mula nung umalis kanina.
Nay Wanda, nag-aalala na ako. Hayaan lang natin siya. Siyak nagpapalamig lang yun ang ulo. Kilala ko ang papa niyo. Ayaw na ayaw niya magsalita o gumawa ng desisyon kapag galit siya. Alungkot siya o kaya naman ay gutom. Hindi raw kasi balanse ang isip ng tao kapag nasa ganung mga sitwasyon. Paano na to, Nay Wanda? Sabi ni Kuya, magpapakasal sila ng boyfriend niya. Ano na lang sasabihin ng mga tao kapag nalaman nilang bakla si Kuya? Ano si Papa? Sigurado mapapahiya siya. Oh, bakit niya ako tinitingnan ng ganyan? Nakikita ko sa iyo, mama mo, kapag ganyan ka magsalita. Nay Wanda naman eh. Huwag ka mag-alala. Alam kong alam ng papa mo kung anong gagawin. Hindi mo ito problema. Kaya huminahon ka. Basta ang dapat, lagi ka lang handang alalayan ng papa mo. Suportahan siya sa anumang desisyong gagawin niya. Okay lang na ako lang yung nagbibigay ng sakit ng ulo kay Papa. Pero, bakit kailangan dumagdag pa to si Kuya? Papa? Kayo na po ba yan? Gabi na. Bakit narito ka pa sa sala? Hinihintay kita pa. Oo, nandito na ako. Sige na, matulog ka na. Pa? Hmm? Kumain ka na muna. Sasabayan kita. Okay lang ako, Abi. Hindi. Hindi ako matutulog hanggat hindi ka kumakain. Sige na. Sabayan mo ko. Hawakan mo ang kamay ko, Papa. Hindi ko dala yung tungkod ko. Sige, kapit. Mas gusto kong maglakad kapag ganito. Kayong gumagabay sa akin. Alam kong kahit saan ako mapunta, hindi ako mawawala. Abigail, dati napakaliit mo lang ng bata. Kailan ka ba lumaki? At nag-aisip ng ganito? Akala ko ba, ako ang bulag? Bakit hindi niyo ako nakikitang lumalaki? Oo nga. Bakit nga ba? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ayun, maaliwalas na ang mukha ng papa mo. Paano nilibang ni Abigail? Kahit naman noon kapag nagagalit ang papa mo, si Abigail ang nakakapagpakalma sa kanya. Kailan kaya sila mag-uusap uli ni Kuya? Ay, Chuck, hindi hahayaan ng papa mo na makabalik sa Dubai si Robert ang hindi niya nakakausap ng maayos. Wanda, natatakot ako. Paano kung palayasin ni Papa si Kuya? O kaya itakwil niya? Sabi ko naman sa iyo, ka na mag-isip na mag-isip. O eto, unique toothpaste. Magsipilo ka na at mahuhuli ka na sa trabaho mo. O sige, text niyo ako ha. Kung ano man ang mangyari ngayon dito sa bahay. Oo na, sige na, sige. Kahit na palagi kami nag-aaway ni Kuya. Alam niyo, ayoko kaming dumating sa puntong mawala ng isang kapatid. Babalik ka na sa Dubai? Oo, pa. Magpapasal ka na sa karelasyon mo? Oo. Sige. Gawin mo kung anong gusto mo. Kahit kailan naman hindi ko kayo pinigilan sa mga gusto niyong gawin. Naalala mo yung kwento ni Beatrice? Pa. Pangako.
Hindi ako gagaya kay Beatrice. Hindi ako mapapahamak sa pinili kong landas. Sige. Pa, patawarin mo ako. Robert, anak kita. Marahil, yun ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging magulang. Ang tanggapin ng anak mo, anuman o sino man siya. Naaayon man sa gusto mo o hindi mga ginagawa niya. Pero itong tatandaan mo, wala akong ibang hinangad para sa inyo kundi ang makita kayong nasa maayos na kalagayan. Matanda ka na. Alam mo ng tama at mali. May kalayaan ka ng magdesisyon para sa sarili mo. Ako, naririto lang para sa iyo. Salamat. Sana noon mo pa sinabi sa akin para hindi ka na nagpanggap sa loob ng napakahabang panahon. Para hindi ka na nahirapang itago ang totoo. Sorry. Narito lang ako, anak. Narito lang kami para sa iyo. Mapalad ka, Sancho. Hindi mo pinagdaanan itong pinagdaraanan ko ngayon. Akong humahanga sa iyo, pare. Kung ako siguro ang nasa posisyon mo, baka kung ano na nagawa ko sa anak ko. Nung ipinanganak si Abigail at sinabi ng mga doktor na hindi siya kagaya ng iba, meron siyang kapansanan, hindi siya makakita. Tinanggap namin siya ni Florencia. Matid namin dahil may kapansanan siya, higit niyang kailangan ng pangunawa, pagmamahal at pag-aaruga. Ganun naman kapag magulang ka, Sancho. Kailangan mong tanggapin ang mga anak mo, anuman o sino man sila. Tinawag tayo para maging magulang nila. Kapayan sila, alagaan at mahalin. Pero may mga bagay na hindi na natin makokontrol. At kapag pinilit lang natin ang ating kagustuhan, sa halip na mas mapabuti sila, lalo pa silang mapapasama. Tama ka. Pero hindi madaling gawin yan, pare. Tama ka. Ito marahil ang krus na kailangang pasanin ng isang magulang. Pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa kay Robert, Sancho. Alam ko, hindi pa huling lahat. Wala naman siyang pinagkaiba kay Abby. Kahit bulag, pero nabubuhay na parang normal. At kay Beatrice, na dating pasaway pero ngayon matino na. Bilang isang ama, hindi ako kailan masusuko at mawawala ng pag-asa sa aking mga anak. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, Nay Wanda. Nagpakasal na talaga sila. Pumunta pa sila ng Amerika para magpakasal. Mayaman naman yung boyfriend ni Kuya eh. Patingin nga na picture. Ayan o, tingnan nyo. Abay, oo nga. Bakit kasi pumayag pa si Papa sa kagustuhan niya? Uy, bakit? Sa tingin mo ba, mapipigilan ng papa mo ang kuya mo? Ay, Beatrice, tanggapin na lamang din natin kung ano ba ang katauhan ng kuya mo. Hindi rin naging madali ang lahat para sa papa mo. Baka sa susunod na uwi niya, kasama na yung asawa niya. Nandito na ako. Ay, si Papa. Ay, huwag mo ipapakita yung litrato. Pa? Oh,
Ano ginagawa niyo? Wala, nagkukwentuhan lang kami ni Inay Wanda. Si Abby, tawagin niyo na. Magkapunan na tayo. Oo. Tatawagin ko na. Nakakagulat ka naman, kuya. Bigla-bigla ka na lang sumusulpot. After 3 years, ngayon ka lang umuwi. Tapos, wala ka man lang pasabi. Si Papa, Nasa trabaho pa. si Abby, Kasama ni Inay Wanda. Nag-iikot-ikot. Ay, kasama mo ba yung asawa mo? Beatrice. Ay, bakit parang pumayag ka, kuya? Kuya, bakit ka umagulgol? Ha? Uy, Sorry. Patawarin niyo ako. bakit? Ano nangyari? Kuya! Pinagsisi akong lahat. Naku, Lahat. teka muna, ano ba nangyayari? Bakit iyak ka dyan ng iyak? Naglulupasay ka dyan, teka nga tumayo ka, ha? Bakit? Ano? Ha? Hiniwalayan ka ba ng karelasyon mo? Niloko ka? Sabihin mo, kuya, bakit? Bakit bigla ka umuwi dito? At umiiyak ka pa? Ha? Beatrice, Ano? may isa ko. Ano? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kasal na kayo pero may iba siyang mga nakakarelasyon? Kaya ba nahawakan kanya ng sakit na yan? Oo. Nasaan na siya ngayon? Ilang buwan na mula nang naghiwalay kayo? Anong sabi ng doktor sa kondisyon mo? May gamot ka bang iniinom? Beatrice, tama na ang pagtatanong. Hayaan mo makapagpahinga muna ang kuya mo. Ay, naiwanda. Robert, heto. Uminom ka muna ng tubig. Salamat. Salamat, Niwanda. Paano natin ito sasabihin kay Papa? Beatrice, mamaya na natin isipin yan. Hindi. Isang oras na lang nandito na si Papa. Ano natin sasabihin sa kanyang sitwasyon ni Kuya? Ano magiging reaction niya? Beatrice, huminga ka muna. Maupo ka. Saka na natin niya isipin. Mamaya pagdating ng papa mo, kumain muna tayo. Magkwentuhan. Pagkatapos, matutulog. Bukas na natin sabihin sa kanyang kalagayan ni Robert. Total, Sabado, wala siyang pasok sa trabaho. Anong pinag-uusapan niyo? Abby, doon ka nila sa kwarto mo. Narinig ko ang boses ni Kuya Robert. Tama ba ako? Andito siya? Sabi ko sa iyo, doon ka na sa kwarto mo. Bakit? Hindi niyo ba ako pwede isali sa pag-uusap ninyo? Abby, Bakit? Dahil iba ako sa inyo? Dahil may kapansanan ako? Ano ba yung sinasabi mo? Usapan ng matatanda ito. At saka isa... Bakit, ate? Ano ba ako sa tingin mo, ha? 23 years old na ako. Hanggang ngayon ba ang tingin niyo pa rin sa akin isang batang walamuang? anak, hindi yan ang ibig sabihin ng ate mo. Mula noon hanggang ngayon, palagi niyo na lang pinararamdam sa akin na iba ako. Na hindi ako kagaya ninyo. Na hindi ako pwede makinig sa usapan ninyo o kaya makisali sa mga diskusyon ninyo. Ibang trato sa akin ni Papa. Mabait sa akin si Ate Beatrice. Si Kuya Robert palagi niyang kaaway si Ate pero pag sa akin, napakabait niya. Bakit? Dahil ba akala niya mahina ako? Dahil ba naaawa kayo sa kalagayan ko? Dahil ba
Kanino pa tayo kumakain? Bakit parang ang tatahimik nyo? At bakit ganyan ang mukha nyo? Hindi ba dapat masaya tayo dahil umuwi si Robert? Roberto, pagod lang ang mga bata. Robert, aalis ka rin ba kaagad? Hindi. Baka medyo matagal ako rito. Mabuti naman kung gano'n. Yung asawa mo. Hindi ko po kasama. Tapos na po akong kumain. Ay, Wanda, bibili lang ako ng smart dishwashing sa tindahan. Samahan mo ako, Abby. Ayoko. Samahan mo ako. Ayoko nga! Oh, Abi, bakit itinulak mo ang ate mo? Pinipilit niya kasi ako na sumama pa. Ayoko nga eh. Isa pa, bulag ako. Imbes na mabili siya makakapaglakad, hindi. Kasi aalalayan niya pa ako. Abi, bakit ganyan ka magsalda? Busog na ako. Punta na ako sa kwarto ko. Abi! Nag-away-away kayo habang wala ako, no? Tama ba ako? Roberto, Ang totoo niyan pa, may gusto po sana akong sabihin sa inyo. Ano yun, Robert? Anong sabi mo, Robert? Baka mali lang ang dinig ko. Ulitin mo, ha? May AIDS ako. May gamot na ba sa AIDS ngayon? Sorry pa. Paano? Bakit AIDS pa? Ang dami namang sakit na pwedeng dumapo sa'yo. Bakit yung pang... Halika. Pumunta tayo sa ospital. Patitingnan kita. Baka nagkamali lang ang doktor sa diagnosis sa'yo. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo ako, pa. Sorry. Sorry, pa. Hindi ko natupad ang pagkako ko sa inyo. Hindi ako mapapabag sa mga naging desisyon ko. Nagkamali ako, pa. Nagkamali ako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Wala pa rin si Papa. Abby, pumasok ka na sa kwarto mo. Hihintayin ko si Papa. Ako na lang maghihintay sa kanya. Bakit ba kasi palagi niyo nalang binibigyan ng problema si Papa? Wala na kayong ibang ginawa kundi bigyan ng alalahanin si Papa. Pa? Pa? Kumain na kayo? Gabi na. Sa kayo nagpunta. Pa. Patawarin niyo ako, mga anak. Bakit humihingi kayo ng tawad? Sana ako na lang ang unang nawala at hindi ang mama niyo. Naging maganda pa sana ang kapalaran niyo. Sana ina at hindi amang mayroon kayo ngayon. Dahil kahit sang anggulo ko tingnan, iisang nakikita ko. Nagkulang ako bilang inyong ama. Pa, hindi totoo yan. Hindi ko kayo nagabayan ng maayos habang lumalak kayo. Naging abala ko sa paghahanap buhay, kaya hindi ko kayo nabigyan ng sapat na atensyon.
napakarami kong pagkukulang sa inyo. Pa, wala kayong pagkukulang. Kami ang may mali. Ako, Naging mapusok ako pa. Hindi ako nag-isip ng maayos na gumawa ako ng mga desisyon. Kaya nangyari ang ito sa akin. Ako dahil kung bakit nangyari ang lahat ng ito sa akin. Hindi kayo. Salamat. Abi, Yan ang gusto kong sabihin sa inyo. Salamat dahil kahit hindi kami yung mga ideal children kaya ng iba, salamat sa pagmamahal at sa pag-aaruga mo sa aming Papa. Napakapalad namin dahil kayo ang aming Ama. Robert, bilisan mo na. Opo ka. Mabuti naman. Nakapag-usap na kayo ng maayos. Ate, Oh, salamat sa pananatiling mo rito sa bahay. Wala pa nang mamatay si Florencia hanggang ngayon. Kung wala ka, wala akong katuwang sa pagpapalaki sa mga anak ko. oh, taong to, wala yun. Hindi perpekto ang mga anak ko, lalo na ako, at maging ang pamilyang ito. At ngayon, may mabigat na hamong kakaharapin si Robert. Pero, ganun na talaga ang buhay. Oo, mahirap. Pero may grasya ang Panginoon para harapin ang bawat pagsubok. Tama ka, Ate Wanda. Basta narito lang ako. Sasamahan ko kayo sa hirap at sa ginawa. Salamat, Ate. Tayo na ho. Hoy, mag-iingat kayo, ha? Oo. Naiwanda, Oh, gusto mo ng ice cream? sige ba? Bibili ako pag uwi namin ni Papa. Sige, salamat. Oh, mag-iingat talaga kayo, ha? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Abi? Anong ginagawa mo dito? Nagpapahangin. Papresko dito sa likod bahay kapag ganitong dapit hapon. Birthday mo na sa susunod na linggo. Anong gusto mo? Gusto ko? Gusto kong makakita. Milagro yata yung gusto mo eh. Alam mo, Abby, nakapinid mo ng mga mata mo. Pero sa ating tatlo, ikaw ang nakakakita ng lahat ng mabuti. Yung magaganda at yung mga mahalaga rito sa mundo. Alam mo kung bakit? Dahil hindi paningin ang kailangan natin para makita ang mga yon. Kundi itong puso natin. At yun ang meron ka. Kuya, Sorry kung akala mo na left out ka. Pero ang totoo, mahal na mahal ka namin. Kaya gusto ka namin protektahan. napaiyak niyo naman ako eh. Oh, ano ginagawa niyo dito? Papa, Oh, sige. Bakit ka umiyak? wala. Masaya lang ako kasi kumpleto na tayo. Okay. Mabuti pa. Mag-group hug tayo. Teka, bago yan. May sasabihin muna ako sa inyo, mga anak. Ha? Salamat sa inyo. Kayong tunay kong kayamanan. At sa kabila ng mga pinagdaanan at pagdaraanan pa natin, basta't kasama ko kayo,
Hindi ako titigil maniwalang may pangako ang bukas.